Kumusta mga brad? Sa kategorya nga po ng 150 to 160cc na scooter, masasabi natin Yamaha Aerox talaga yung pinakamarami dyan. At marami nga din po ang nagtataka kung bakit marami ang bumibili ng Yamaha Aerox. Syempre sila yung mga nasa ibang brand. Kung matatandaan nga po natin doon sa video na nilabas ni Kapwa, sinibak nga lang po ni Honda Click 160 na walang kahirap-hirap itong si Yamaha Aerox. Mapa standard man or mapa special edition. Parehas nga pong hindi tumagos kay Honda Click 160. Pero kung mapapansin nga po natin, mas marami pa rin ang bumibili ng Yamaha Aerox 155 kaysa sa Honda Click 160. Na kung titignan nga din po natin, mas malayong mataas yung presyo ni Yamaha Aerox 155 kaysa sa Honda Click 160. Kaya nagtataka po talaga yung ibang tao. May mangilan-ngilan nga po nagsasabing marami daw nabubudol sa Yamaha Aerox. Ayon nga po sa kanila, hindi naman gaanong mabilis pero napakamahal. Pero marami pa rin ang bumibili. Sabi din ng iba, masyado lang daw overrated itong si Yamaha Aerox. Yung ibang mga bumili daw na inspired lang sa mga sikat na vlogger. At yun daw yung isa sa mga dahilan kung bakit maraming bumibili. Pero ayon naman mismo doon sa mga nagmamayari ng Yamaha Aerox, napakapogi daw kasi ng motor. Kahit wala ka na daw baguhin sa kanya, panalo pa rin. At kahit sinibak daw ito ng Honda Click 160, kaya naman daw gawa ng paraan. Pwede naman daw palitan ng panggilid, i-set up ng maayos, or di naman kaya magkarga na mismo. Yan nga po yung ginagawa ng may mga extra money. Syempre mas gusto nila yung total package na gwapo na mabilis pa. Pero doon naman sa mga walang budget, stock is good. Ayon kasi sa kanila, kontento na sila kung ano yung meron sila. Marami nito kasi consequences kapag nagkarga ka ng motor or nag-upgrade ka ng makina. O nandun na daw tayo na lalakas naman daw talaga yung motor or bibilis yung takbo. Pero lalakas na rin daw yung konsumo ng gas. Kalokohan daw yung sinasabi ng ibang mga vlogger na kapag nagkarga ka ng motor, mas makakatipid ka. Kasi pitik-pitik na lang daw yung gagawin mo sa throttle. Oo nga no, sira ulo din talaga yung vlogger na yun eh. Magkakarga ka ng motor, papalakasin mo yung motor mo, tapos pitik-pitik lang yung gagawin mo. Tanga ka ba? Magkakarga ka ng makina, tapos pitik-pitik lang, tapos makakatipid ka pa sa gasolina. Sira ulo. At karamihan nga din po sa mga nagkarga, nagkaroon din talaga ng sakit sa ulo. Nagbibilang lang daw sila ng ilang buwan, mayroon na agad panibagong problema yung makina ng motor nila. Oo, craving satisfied naman daw kasi mabilis naman daw talaga yung takbo, kaso lang high maintenance na daw. Nandoon na daw yung mabilis na daw mag-overheat yung motor kasi nga malaki na yung head niya. Kaya yung iba mas gusto talaga nila na stock lang. Simula nga po dati mapahanggang ngayon, sobrang mabenta pa rin talaga ng Yamaha Aerox. Simula version 1, version 2 at version 3. Ultimo sila nga nag-aaway. Nag-aaway-aaway sila kung sino ba yung mas pinakagwapo sa kanila. Syempre yung version 1 sinasabi nila na sila yung pinakagwapo kasi sila yung nauna. Yung version 2 naman sinasabi na sila daw yung pinakagwapo. At yung version 3 naman sinasabi nila na sila yung pinakagwapo kasi sila yung pinaka-latest. Pero para sa akin, pares lang naman silang gwapo. Silang lahat. Ang hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit halos lahat ng naka-Aerox, hindi naman lahat halos lahat, kamote talaga. Di ba napapansin nyo rin kapag may nakasabay kayong naka-Aerox, medyo siraulo talaga magpatakbo. Bakit kaya? Lalo pa pag nag-EB yan sila tapos nag-rides. Makikita mo talaga ginagawang racing circuit yung highway. Naka-delete fender pa yan. Ulitin ko po, hindi ko naman po nila lahat. Siguro mga 99%. Ikaw Brad, kung sakaling may pera ka, bibili ka rin ba ng Yamaha Aerox? Sali ka rin ba sa federasyon nila? Or kung sakaling may Yamaha Aerox ka na, anong masabi mo sa motor na yan para bumili din yung iba? Comment mo na lang sa baba. Okay, bye.